Honorable Marcoleta. Good morning, General Sir. You were asked about the West Philippine Sea, and you just mentioned that you are obliged to protect our maritime rights. Did I hear you right, General? Yeah, Mr. Chair, Your Honor. Were you brief as to the extent of our West Philippine Sea? Yes, Mr. Chair, Your Honor. For our mandate in the AFP, we assert our rights to protect the rights of to protect our rights in the WPS and in the Philippine Army. Our primary concern is to protect the community and to secure the land, Your Honor. Yes, General, I believe you. That is your mandate. You have to protect our maritime rights. I'm asking you, do you have an idea as to the extent of our maritime rights as regards the West Philippine Sea? Hanggang saan po yung ating maritime rights if we speak about the West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, our maritime rights is based on the decision of the 2016 arbitral ruling and based on international order, Your Honor. So based on the international order and the maritime or the arbitral ruling of 2016, what does it say? Hanggang saan po? General, simple po yung tanong. Ang hangganan lang po tinatanong ko. So, sinasabi po ninyo, international order or the arbitral tribunal, ano pong sinabi niya kung saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. With regards to the extent of our rights, to my knowledge, we have to practice or we have to assert our rights up to 200 nautical miles as part of our EEC, Your Honor, as well as to maintain our territorial integrity, Your Honor. Mr. Chair, ang tinatang ko po ay hanggang saan ang extent ng ating West Philippine Sea sapagkat tama naman po na kailangan ipagtanggol po natin ito. Wala pong debate doon, General. Wala pong makakaiwas doon sa pananagutan. Ipagtanggol po natin ang saganang atin. Kaya nga po natin tinawag na West Philippine Sea. Hindi ko po tinatanong sa inyo yung 200 nautical miles. Kasi po yun ay tumutukoy lamang doon sa exclusive economic zone. Ang ibig po ba niyong sabihin, General, yung exclusive economic zone at saka yung West Philippine Sea, pareho? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, Your Honor, I refrain to... Mr. Chair, if I may interject. I think Yes, the Honorable nominee Estrada. is not competent of answering the questions with regard to the West Philippine Sea. Maybe we can ask other competent nominees to answer the questions that, from Senator Marcoleta. Thank you. The chair would like to. May I know what is your position, General? Assignment.
Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Currently, I'm serving as Infantry Brigade Commander in the Philippine Army of So you're not privy to the situation and the condition of the West Philippine Sea? For the Philippine Army, sir, our mandate is to support the effort of the Philippine Air Force and the Philippine Navy. And part of that is to enhance our maritime domain awareness, Your Honor. But mostly on our communities in our respective area of responsibility, Your Honor. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, kasi po, kaya ko lang naman binibilibor ang isyong ito dahil sa tanong po ni Congressman Albano. At tama naman po yung sinagot ni General. Ipapagtanggol naman talaga natin ang ating maritime rights, sabi niya, in the West Philippine Sea. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung hindi po kasi natin alam ang hangganan ng saganang atin, pati po yung mga fiscal policies natin magkakaproblema eh. Pati yung ating operational policy. Ano po ang ibig ko sabihin, Mr. Chair? Eh yung lamang pagpapatrolya po ng halimbawa ng Philippine Navy, hindi naman niya alam kung hanggang saan. Di ba kailangan alam natin hanggang saan ang ating i-enforce ang ating mga batas? Yung enforcement po ng batas natin, dapat tukoy na tukoy po natin yung hangganan. Ang ibig po ba ninyong sabihin, General, sa kalakihan po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po nila nabanggit sa inyo para sa ganun alam natin kung anong ating ipinagtatanggol. Yung isang Commodore sa Philippine Coast Guard, nagpupunta sa lahat ng mga paaralan, nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Meron pa nga po ako nakitang reel sa social media, Mr. Chair. Ang una niyang tanong sa mga estudyante, mga kabataang estudyante, where's the West Philippine Sea? Siguro po, General, napanood na ninyo siya. Maraming pagkakataong pumupunta sa mga eskwela. Okay lang naman po yung ituro natin talaga eh. Tulungan natin ang ating mga kababayan, mga estudyante, lahat. Para malaman nila, ano ba yung West Philippine Sea? Ang problema po, General, hanggang ngayon, wala pang nagdo-drawing ng West Philippine Sea. Eh marami pong nagsasabi sa atin, paulit-ulit na lang nating sinasabi ito eh. Kasi po 14 na taon nang nakararaan, pinado-drawing po talaga. Pangulo na ng Pilipinas ang nagsabi sa magitan ng kanyang administrative order. 14 years ago, sinabi na po eh, i-drawing ninyo ang mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At sabi pa niya sa DFA, pagtulungan nyo ng NAMRIA para i-deposit ninyo yung mga mapa at mga kaukulang charge sa opisina ng UN Secretary General. At i-notify nyo lahat ang international organizations. Mr. Chair, ito po yung mga hakbang, ito po yung mga steps para sa ganun, ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Eh bakit hanggang ngayon po hindi na i-drawing? Yun lang naman po yung tinatanong natin. Eh sasabihin na naman natin, ano natin is natin? Paano po yung budget natin? Ang dami po bahin po natin ang ating GAA for 2026. Department of National Defense, Department of Natural Resources, Environment, pati po siguro DOTR. Mapapansin niyo dyan, may budget na nakalaan para sa West Philippine Sea. Hindi po ba malinaw man lang dapat alam natin ang hangganan, General? Makikipagtalo ba kayo sa akin na importante pong matukoy natin ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Masama po ba yun, General? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. We welcome the idea, sir, and rest assured that this will help us to understand more
on the status of the WPS issue in the armed forces. And we assure you, Your Honor, that the armed forces will always follow the national policy direction of the government, and we will always follow the chain of command, the directive of our higher headquarters, Your Honor. Salamat po sa sagot ninyo, General. Sa mga tweet, sumasang-ayon po kayo na dapat lamang talaga matukoy po natin ang hangganan ng saganang atin. Tama po yun? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Hindi, tama po yun? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, General, maski po sa ating mga batas, tutukuyin ko na po, Republic Act 12064. Pag binasa po ninyo ang definition ng West Philippine Sea, tumutukoy po sa maraming bagay ng ating karagatan. Una na po yung ating Luzon Sea, yung ating exclusive economic zone, yung Bajo de Masinloc, and the maritime features of the Calayan Island Group. Kaya kailangan po nating matukoy talaga. Yun lamang po. Meron tayong definition sa batas. Meron tayong kautusan ay binigay sa NAMRIA at sa Department of Foreign Affairs. I-drawing na yung mapa upang makilala na kung nasaan talaga ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo, General. 1953, kung inyo pong susuriin ang mapa ng daigdig, lalo na ang karagatan. Yung ating Eastern Seaboard, nandun po yung Philippine Sea. 2000 po, dinrawing uli yun. Kasi po, every now and then, dinudrawing talaga yun. Nandun po pati coordinates, pati charts. 1953 pa po, or 74 years ago, ang Philippine Sea nakadrawing talaga doon. Pati ang mga coordinates niya. Kung nagawa po natin na i-drawing ang Philippine Sea on the Eastern Seaboard, bakit hindi natin kayanin i-drawing uli ang West Philippine Sea on the western side of our country? Yun po talagang dapat natin gawin. Pagsikapan. Tinatanong ko nga po Kaya po nagpatawag pa nga ako ng Naggawa po ako ng resolution. Pinatatawag ang NAMRIA, pinatatawag po lahat ang may kinalaman sa pagdodrawing ng ating West Philippine Sea. Meron daw pong sumagot, kamakailan lang. Samantalang alam ko po sa March 12, bukas po, uumpisan sana nating ayusin ito. Ewan ko po kung totoo, meron daw sumulat sa Department of Foreign Affairs at saka sa DND, hindi raw po daw pwedeng pag-usapan sapagkat ito po ay nag-involve ng national security. Mr. Chair, si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na professor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. If I may follow. Just to upon finish my the statement, Mr. immediate Chair, and then I will Mr. Chair. allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Question the is Senator suspended. Marcoleta. Thank you, Honorable. Nagtaka lang po Senator kasi ako, Mr. Chair, kahapon. Bigla na lang nangyari na sumulat daw po, kaya hindi ko po nalam kung totoo. Pero sinabi po ni Chairman ng Foreign Relations, kagabi lang, na defer muna yung aming meeting o hearing bukas dahil nga po ang daw po hindi ko po sinasabi, sumulat daw po ang pati NAMRIA at ang DND na ang matter na to will involve national security. Kaya lang po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media, nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na wag ninyong pagtalunan yan. Yun po ay media pa po yun kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila, kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman, bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Rizon Tiveros. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and
based on the ruling of the chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon, kahit kadebate man sila o hindi. Alam po ba ninyo kung bakit ko Honorable ginamit? Marcoleta. Alam po ba niyo kung bakit ginamit ko yung satsat? Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po ay nagsasalita, wala pong batayan eh. Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun eh. Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court. Mali po yun eh. Ang dami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Kaya ko po sinasabing satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Nag-submit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Satsat din po yun, Mr. Chair. Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung pinapakitang mapa ng NAMRIA? Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, satsat na sila ng satsat doon. O, yung Commodore Tariela naman yan. Pinayagan ba siya ng CHED na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Hindi naman niya po tinutukoy. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasabing gano'n. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan formally, bakit biglang naging national security? Yun lang naman ang tanong eh. Di po ba mahalaga sa kanila na ayusin natin lahat dito? Ito po ang bagay, ito po ang formal. Dito po mismo sa Senado, dito po natin ayusin lahat ang hindi pinagkakaintindihan. Hindi yung radyo dito, TV dito, lahat sa halimbayan. Dito, yun ang gusto kong mangyari. Bigla na lang nagkaroon ng national security. Nakakapagtaka naman, Mr. Chair. That's the only point. Salamat po sa sagot ninyo, General. Talaga pong kailangan lamang na talagang yung hangganan ng ganang atin, matukoy natin, madilimit natin, yun ho ang inihingi ng batas. 14 years ago. Yun po yung hahanapin ko sana sa NAMRIA. Bakit hindi niya ginawa 14 years ago na nakararaan? Para matulungan po kayo. Para hindi po kayo parang nasa kadiliman, hindi natin alam hanggang hangganan. Makatulong po sa inyo lahat yun. At tama po yung gagawin nyo. Ang mandato po ninyo, tama rin po yun. Proteksyonan ng saganang atin. Pero pangkaraniwan na, kailangan alam natin ano ang hangganan ng saganang atin. Wala pong masama doon. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable